Ano pa muna? Buwan mo na siya bumagsak. Pilay. Sabi ko, Noong isang araw nga, pagkatapos namin ipa-check up si Baby Ellery, kinahapunan niya ay nag-38 naman yung temperature niya, kaya naman naloka talaga ako. Hindi na nga to sinat, lagnat na nga to. Sabi naman ni doktor ay okay naman siya at hindi naman siya maplema. Talagang dahil lang sa sipon niya, kaya siya sinisinat, pero ngayon lagnat na nga. Bigla ko ngang naisip na baka nagkapilay nga siya nung nalaglag siya sa lamesa noong February 27. Naalala ko nga kasi sabi ng matatanda kapag pabalik-balik daw yung sinat, baka daw may pilay. Kaya naman buti na lang dito ay may magaling na manghihilot na malapit sa amin at talaga namang dinarayo na rin siya. Nakita ko na rin kung paano siya manghilot at dahan-dahan nga lang kaya naman hindi ako kinakabahan para kay Baby Ellery. Sabi nga nila yung ganitong edad hindi pa naman daw to napipilayan. Pero susubukan ko na rin dahil nakakaawa na nga to si Baby Ellery, parati na lang sumasama yung pakiramdam niya. At naisip ko nga kasi baka nga talaga nagkapila siya, syempre nalaglag ba naman siya mula sa mesa, pero buti na lang doon siya sa may upuan muna bumagsak bago sa sahig. At buti na lang talaga hindi nauntog yung ulo niya. Maya-maya lang andito na nga yung manghihilot, kaya naman lumipat na kami sa kabilang pwesto, dito pala siya po pwesto sa may upuan niya. Tinanong nga agad ako kung ano nangyari. hindi naman. Pero nahulog ko to kasi Nagmamanihin. alam mo sa ba, naliligo nung February 27 pa naman. Malikot. Opo, na side view siyang gano'n, pero sa upuan mo na siya bumagsak. Pilay. Sabi ko nga baka may pilay. Malikot mo. At ayun na nga, sabi nga ng manghihilot ay may pilay ang Baby Ellery. Kaya naman haplusan na siya na lang at hihilutin na yung katawan niya. Mabuti na nga lang din at hindi nag-iiyak tong si Baby Ellery. Basta karga ko lang siya, wag lang yung mawawalay sa katawan ko, hindi yan matatakot. Kitang-kita naman na gentle lang maghilot si ate at ayos naman talaga. Kapag ganitong baby, mahirap din talagang basta-basta magpahilot kasi malambot pa yung mga buto niyan. Baka lalong mabalian kapag malakas yung pressure. Etong si ate, nakita ko na naman to dati kung paano manghilot, kaya naman din ako nagdalawang isip na dalahin dito si Baby Ellery. Kung tayo nga matatanda kapag tinatrangkaso masakit ang katawan, lalo na to si Baby Ellery na nahulog pa sa mesa nung nakaraan. Sorry talaga Baby Ellery, hindi kita nabantayan ng ayos. Mukhang nasasarapan niya si Baby Ellery sa paghihilot sa kanya ni ate. At ayan na nga dito naman sa may bandang tiyan. Sabi nga ni ate ay may kabag nga daw at ayan nga daw mahangin daw ang tiyan ni Baby Ellery. Mabuti na rin at nahilot na yung tiyan niya. Isa nga rin kasi ang kabag, pwede rin magkaroon ka ng sinat kapag may kabag ka. Ganun si ate Chelsea dati. Kaya pala siya sinisinat, yung pala hindi na siya natunawan. At eto na nga nakapana ni ate kung saan may pilay si Baby Ellery. Dito daw sa may tagiliran. Patagilid nga rin kasi yung pagkakabagsak niya nun sa mesa, kaya yan siguro ang napuruhan. Sa mga oras na yan ay nasasaktan na nga ng konti si Baby Ellery kasi nakapana nga yung may pilay niya, pero maya-maya lang ay okay na nga. O siya, hanggang dito na lamang muna mga person.